Tinutulan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nitong Miyerkules ang mosyon para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, at sinabing hindi pa pinalang desisyon ng Korte Suprema na ginamit bilang batayan. Nagbabala si Soto na ang maagang pagbasura sa kaso ay maaaring magresulta sa mga komplikasyon sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Si Senator Lacson ang in-charge dun sa paghalungkat ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang in-charge dun sa maghalungkat ng mga kung ano-ano ginawa sa DOH. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, yung pabor dito po sa pag-archive nito na bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon, di ba? Pag pinag-uusapan natin accountability para sa lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong balak ko ninyo doon? Lalo na ang mga pasimuno ng insertion. Yes. Meron lang kinukumpletong dokumento si Senator Lacson pati mga litrato para talagang baga sa talagang airtight either magpi-privilege speech siya or uumpisahan na kagad namin ang pag-imbestiga dito by the end of the month. Sapagkat makikita na natin na ngayon pa lang kitang-kita ang tindi ng ginawa sa 2025 election 2025 budget Pero kapag po yan ay usapin ng malfeasance, misfeasance and nonfeasance, that will fall under the committee ng Blue Ribbon. Yes. Or the committee that handles that particular issue, like in this case of the DPWH, pwedeng ko sa Committee on Public Works. Pero kung malfeasance and the like, talagang Blue Ribbon. At ang Blue Ribbon, motopropyo, pwedeng tumawag. Opo. Agad. Opo. And dito ho naman po, siguro, we can have, we can at least give the new chairman, ng benefit of the doubt sa kanya pong gagawing pag-iimbestiga kung ang kanya mang committee ang siya po mamumuno. Opo, kung sino man sa kanila, dapat talaga, ganun. At makikita naman natin makikita natin sa mga aksyon, makikita natin sa pagkilos sa pag-hearing ng committee kung ano ang status o ano ang pananaw ng chairman Opo. Sige po. Yung nga din po sa atin kasi nga Tito Sen, nangyari na po itong botohan kahapon at yan nga po ang malupit na katotohanan sa tinatawag nating demokrasya. The will of the majority shall govern. Correct. Ganun talaga. Wala na akong magagawa pagkatapos ng akin pinaliwanag ko sa kanila, kinukumbinsin ko sila na ito ang tingin ko na dapat gawin natin. Iba nasa kaisipan, ganun talaga, ganun ang demokrasya. Opo. And then, sa ngayon, na naghihintay tayo sa decision ng Supreme Court, we will just siguro, ika nga po, cross the bridge when we get there, kung ano man po magiging decision. And sabi nga niyo, hopefully, magbago sila ng isip. Ito ngayon pong ating pag-uusapan. Itong ang, sabi nga ng iba, importanteng bagay din sa usapin po ng pambansang budget. Sige, so ngayon... napakahalaga nun. Tingin ko mas mahalaga yun kaysa rin sa impeachment. Oo nga po. So ngayon po, maliban doon sa 2025 budget na kaninyo may mga nakatoka na sa minority, dito po sa kasalukuyang budget natin, may mga sinasabi, press release po ang iba, kesyo transparent, kesyo nasa website na, kesyo ganire, kesyo ganyan. Pero sa iba naman sinasabi, hello, talaga bang doon sa BICAM, yung mga miyembro noon magdedebate sa mga insertions? O yung insertions na yan mangyayari yan among themselves, pagdating ng BICAM, medyo tahimik lang sila? Hindi po mangyayari yun habang ako minority leader. At kung ako man ay maging leader ng Senado, never mangyayari yun. At nakita nyo naman yan, nung 4.5 years akong Senate President, never nangyari yun. At laging malinis yung BICAM. At sinisiguro ko na pagka may mga insertion na hindi ako pumapayag. Ilang beses nangyari po sa atin yun, napakahabang kwento, pero alam nyo na siguro yung nangyari. Ito ngayon, habang minority leader ako, hindi ako papayag ng hindi open at hindi maliwanag ang pananaw ng ating publiko sa mangyayari, hindi lang sa BICAM, kundi sa budget deliberations itself.
at sa budget na napapadala ng presidente. Sabi ko nga, ang NEP, ang National Expenditure Program, is the budget of the president. Pag ito pumalpak, siya masisisi. Pero pagka binago-bago ninyo, niloko ninyo, katulad ng ginawa ninyo sa 2025 budget, pagkatapos pumalpak, huwag nyo sisisihin presidente, sisihin nyo yung Kongreso. Both houses. Opo. Lalo na kung sino pinakamalaking insertion. Well, sa kasalukuyan pong deliberasyon ng budget, no, kapag nagsimula na po ito and eventually nga doon sa BICAM, ano ba ang inyong naiisip na pamamaraan para wala nang duda ang publiko? Mismong sa BICAM, present ang sino man pong interesadong mamamayan, halimbawa, kasi hindi naman pwedeng lahat tayo nando doon, di ba, for lack of space perhaps, no? Yung pong mga, alam niya, yung mga watchdog nando doon, and then they can literally, as in observe lang, and pwede ba silang mabigyan ng kopya ng budget, mapag-aralan at magsabi ng pwede ba silang magtanong doon sa deliberasyon na ano po ito, para saan po ito? Pwede ba yon o sila po ay magiging miron lamang at mga miyembro lamang po ng BICAM ang pwede mag-usap-usap at magsalita? To a certain extent, pwede. To a certain extent, hindi naman pwede sigurong paupuin ng isang civil society para makialam doon. Pero pwede kung nagmo-monitor sila, you simply give a piece of paper saying what you want to any of the members, especially yung alam mong pakikinggan kayo. Kasi ganito ang makikita mo sa resolution ngayon sa Senado. Originally, nag-file ng resolution kami, yung minority. At sinasabi namin, i-open ito. Hindi lang i-open, pati the budget deliberations, lalo na sa BICAM. Open natin sa public ito at allowed ang live streaming. Yun ang nilagay namin doon. Ngayon, nag-file ang majority ng resolution to that effect also. Pero wala ang live streaming. Kaya nung pinapipirmahan sa akin yun, dahil ex-officio member ako sigurado at saka minority leader, nilagay ko to amend. Sabi ko, i-amend ko yung resolution nila. Kailangan ilagay yung amin, katulad dun sa amin, open sa live streaming. Kasi hindi naman magkakasya lahat ng tao doon sa kung saan lugar ng BICAM. Pero kung open ang live streaming, kitang-kita niya. And there are open communications to most of us, especially members of the minority. Kayang-kaya ninyong paalam sa amin, hindi, mali yun, hindi tama yun, gano'n. Diba? Opo. Kaya, as I said, to a certain extent, pwede. Okay. Kahapon po nakapanayam namin si Secretary Amena Pangandaman ng DBM. Natanong ko siya, doon ba sa 2025 BICAM Small Committee, meron bang man lang kinatawan doon ang taga-DBM para habang kinakalikot nila yung budget, naaabisuhan kayo bilang Secretary? Sabi niya, naku, wala po, as in wala. Talagang sila-sila lang yan, ang sabi niya. Correct. Opo, sabi niya. Kasi nga naman daw, ginagalang ho naman niya yung power of the purse ng Kongreso, di ba? Talagang soul lang yan na jurisdiction nila. Hindi ka pa pwede makialam dyan sa executive kasi nga, bicameral conference committee na yan to reconcile yung different version. Hindi yung magkanya-kanya ng siksikan, di ba, ng insertion. So, opo, in this case, ngayon ho ba, dito sa inyong bagong ikangay format ng BICAM, pwede na bang nandoon din ang taga-DBM na medyo magsasabi na, excuse me, nasa program po yan, huwag niyo ilipat sa ang program? Si Secretary Amina was just being polite to you. Pero hindi accurate yun. Okay. Talagang dapat nandun sila. Kahit sa small BICAM, dapat nandun sila. Hindi sila pinapasok . Hindi naman nila aminin siguro, pero ganun ang nangyari. Ganun ang kwento sa akin ng taga-house . Hindi rin sila pinapasok . May isa, dalawa, tatlong tao lang umupo doon na nagsulat . Yun ang kwento . So, we'll find out if it's true or not, if it's just a kwento. Pero hindi pwede sinasabi ni Secretary Amina na hindi sila upo. Throughout the years . Tanongin si Sani Angara. Sani Angara was my chairman of the Committee on Finance. Tanongin si Senator Legarda. She was chairman of Finance nung panahon namin, nila Senator Enrile. Ako yung majority leader. Nakaharap sila .
budget ng presidente yan eh. We have the power of the purse to tweak and perhaps move. Kung at tingin namin mas malaki dapat ang budget ng DOH kaysa sa Department of Science and Technology, di ba? Or Science and Technology kulang, dagdagan natin. Okay 'yun. Pero nakikita 'yun ng dapat ng representative ng presidente na in this case, the Department of Finance Secretary or the Department of Budget and Management Secretary or their duly authorized representative, nakikita dapat yun para bibigyan ng advice. Sabihin, boss, wag yan dahil ito para dito, ito para dyan. Di ba? Ganun dapat eh. So, hindi pwede yung wala sila. Hindi nangyari sa nakaraan yun. Ngayon lang, 2025 nangyari yun. Kasi nga din, sabi nga din nung isa sa mga kaninyo, no, na nagkikwento-kwento, may timbre naman sa Secretary of Finance yung mga nangyayari. Ayun, hindi ko alam sapagkat wala ako Okay, sa Senado noon. okay. Anyway, sige po. So sir, ito po yung ngayon, itong ating aasahan, no? Definitely, may mga taga-DBM doon para naman din, hindi siguro diktahan kayo kung hindi sabihan lang na ito yung mga, just to remind everyone, ito yung mga prioridad ng presidente, ito ang dapat talaga nasa program appropriations, mga dapat nating siguraduhin na mga foreign assisted projects na mapopondohan, etc. And definitely po, may mga civil society groups na welcome dito para makibahagi, hindi man po makapagsalita, makibahagi sa deliberasyon sa pamamagitan po na pagbibigay ng input sa inyo. Yes, I agree. I concur. Tama, dapat ganun. Okay. Dapat ganun ang mangyayari. At saka kung open nga sa live streaming, mabilis ang komunikasyon sa internet. Kung meron silang representative na nando doon, pwedeng lumapit agad sa amin. Di ba? At sabihin sa amin, naku, mali yan. Ay, hindi tama yan. Okay. Baka pwedeng ganito, ganyan. Okay, sige Diba? po. Opo. May mensahe lang po itong ating kasamahan sa media kanina. Sa ngayon, sa inyong sinabi kanina na mga naghihintay lang po ng mga prueba, may nabanggit kayong picture. Ba't may picture na pinag-uusapan? Kasi may mga picture dapat may picture nung lugar na sinabi nagtayo ng kalsada na walang kalsada. Pagkatapos after kung ilang sa sumunod na budget, nilagyan uli ng budget para doon. Akala ko yung mga ganon. Sabi ng isa dito, baka daw picture ng mga dumalaw doon sa BICAM. Pwede rin. Pwede rin. Yan yata eh. Meron sila. Opo. Ito mga CCTV. Tanong ito ng ating mga kaibigan sa media na nakikinig ngayon sa ating programa doon sa Ted, pakiklaro nga daw yung picture na binabagit ni Tito Sen kung anong picture 'yon. Opo. Picture ng sinasabi ko yung mga nagpapakuha si Senator Lacson ng mga picture ng mga sinasabing ginawa. Okay. Doon sa billion-billion na mga insertion. Opo. Yun yung sinasabi ko. Baka iba yung picture na sinasabi nila, baka yung sa BICAM. Ito nga po kaya gusto nilang klaruhin nga ito, no? At mainam po kayo na nandidiyan. O sige, so ngayon po ay Huwebes. Alam po naman natin, ang sesyon po ng Kongreso, both houses po ay Monday to Wednesday lang ang plenary. Today ho ba and tomorrow, ano bang pagkakabalahan po ninyo kung meron man in the Senate? Sa Senado, mga office work lang yan, pagka ganyan. At katulad sa amin, mga review lang yan. At saka yung mga proposed bills, medyo dapat nire-research. Okay. Mas relaxed ang Senado pagdating ng Friday, Saturday, Sunday. Unlike nung araw, again, nung panahon ko, alam mo kami mga old-timer eh. Nung panahon ko, Huwebes may session eh. Sa umaga. Lahat ng local bills, sinitake up pag Huwebes. Opo. Pero na-archive na yun ngayon. Wala na, archive na yung patakaran na yun. Sige po. Okay. Sige po. So, may tanong ba siya? Yes okay. po. Last na lang, Tito Sen. Yes, Opo. ma'am. Kahapon nakita na natin yung naging boto ng mga kapwa niyo po, Senador. Kung sakali man, because sabi nga speculative, di natin talaga sure kung anong magiging desisyon nitong Korte Suprema dun sa motion for reconsideration. May chance pa po ba ito? Realistically speaking, may chance pa po ba na mabuhay yung articles of impeachment? Makakakuha pa po ba kayo ng suporta? Nakita na po natin kahapon na majority of the senators gusto po talagang i-dismiss ito. Pag nag-reverse ang Supreme Court, wala silang magiging dahilan para sabihin na dapat i-dismiss. Dapat i-take up. Doon i-dismiss sa impeachment. Dapat yan i-take up.
pakinggan natin ng prosecution, pakinggan natin ng defense. Binigyan nga sila ng summonses eh. Pinadala sila ng summonses eh. Di ba? Nag-robe pa yung mga senador, hindi ba? Di ko nga maintindihan kung bakit pinipilit ng Supreme Court na wala jurisdiction eh. Hindi pa rin nagkukonvene. Nag-convene eh. Unless hindi sila nanonood ng TV or ng news. So, wala nang dahilan para hindi i-take up. Opo. Sige po. So sabi ko nga kanina, yan na po ang sitwasyon ngayon na nakaantabay ang lahat dito po sa importanteng motion na ito. And eventually, sa ngayon, ito po ang nangyari nga kagabi sa Senado. Sabi mo nga, Tito Sen, ito'y bahagi ng demokrasya. Inyo lang pong ipinaglaban, ang sa palagay po ninyo ay tama. Pero sabi nga ni Tita Armida Sigion Reyna, sa kanya pong tagubilin at habilin kanina na ating pong pinatugtog, di ba? Opo, ang sabi niya rito ha. Opo, basahin ko lang Tito Sen ha. Sige, okay, sige. Sabi niya rito, okay. Lumaban ka kung inginungudngod ang nguso mo sa putik. Bumalikwas ka kung tinatapak-tapakan ka. Buong tapang mong ipaglaban ang iyong mga prinsipyo kahit hindi ka sigurado na agad-agad kang mananalo. Yan ang sabi. Galing. Mabuhay ka. Ako'y sumasangayon at napakaganda. Dapat yun talaga ang ikaisipan natin. Katulad ng ngayon, ako pinagdarasal ko lang sana kung magbabago isip ng Supreme Court, ayaw nilang baguhin sa kabuuan, huwag naman sana nilang amindahan yung Constitution sa option 3. Opo. Wag. Wag na wag. Yun ang sisira sa impeachment proceedings ng Pilipinas in the future. Opo. Pagka pinilit nila na tama sila na hindi pwedeng option 3 at puro 1, 2, 1 and 2 lang. Pag nangyari yun at saka yung proseso, sinabi pa nila kung paano yung proseso, naku po, sabi ko nga, wala na tayong may impeach. Wala na. Opo. Mamaya ipapaliwanag po natin yung option 3 na yan under po the Constitution. Salamat po na marami, Tito Sen, at kayo po yung maari ng mag-agahan ngayon and we hope na maganda po ang nasa table. Masarap. Okay.